Hello, hello, Taurus Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 29 hanggang July 5. Nako, tatawid po tayo ng bagong buwan. Ano po naghihintay sa inyo sa linggong ito? Alamin natin. But first, Taurus, ihanda mo na yung isang tanong ha para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Meron kang, nice. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, ako po'y humihingi ng tulong sa inyo. Please do not skip your ads. Continue po na mag-like, mag-share, and mag-comment po kayo sa baba ng ating reading. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Ano po? Welcome rin po sa ating mga new subscribers. Hopefully po nag-enjoy kayo sa ating mga libreng reading. Ano po? So please do not skip your ads. Okay? So in the background of your reading, meron kang the Knight of Swords. Okay, si Knight of Swords dito, pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really take action. Meron kang mga bagay na hindi mo na dapat patagalin, hindi mo na dapat iantala, or hindi mo na dapat pagmuni-munihan pa. Ramdam ko dito na kailangan mo na daw ng sagot, kailangan mo na daw mag-decide, kailangan mo na daw mag-isip, kailangan mo na daw kailangan mo na daw tumayo. Parang ganun eh. At meron kang mga bagay na pinapaantala. Kumbaga, nagadalawang isip ka pa or hindi mo pa inaaksyonan, nakatenga lang dyan. You need to move. You need to think fast. And kailangan ngayong linggong ito ng malaking enerhiya mo. Knights are deliverer of good news. Ibig sabihin, may darating sa yung pagkakataon na kailangan mo agad aksyonan. Hindi pwedeng, ayan, dumating yung blessing, biglang, ay, ayoko na po. Saka ko na po iisipin yan, balikan nyo na lang po ako. Medyo mabagal, di ba? So ngayon, kailangan mabilis, action-oriented, you are prepared. Okay? Importante yan sa'yo this week. Partneran natin siya ng cosmic energy, divinity. Every moment is filled with divinity. Cherish it. Sabi dito, binabasbasan ka every moment ng buhay mo. Lahat ng pagkakataon na pumapasok, dumarating, nag-a-arrive para sa'yo. Chance mo yan for a better life. Kaya kung kukupad-kupad tayo this week, nako, baka masayang yung mga pagkakataon. Especially here, in your core energy, meron kang the 8 of Wands. Si 8 of Wands, sinasabi dito, meron talagang mabilis sa development, mabilis na andar. Both cards are telling me of swift, quick, paspasan, dire-diretso, walang antala. Kaya kailangan marunong kang sumabay. Kasi kung babagal-bagal ka, baka mapunta yan sa iba or hindi mo mapantayan or hindi mo magawa yung standard na kinakailangan. So now, act fast and be alert, kumbaga. Meron sa inyo babiyahe this week, maaring may pupuntahan ka sa kabilang bayan or sa Manila or meron kang aasikasuhin this week na kinakailangan ng pagbiyahe. Kaya kung babiyahe ka, go on, gawin mo yan. Makatulong to para umandar yung bagay para sa'yo. Okay? Tinatawag ka rin, Taurus, ng yung spirit guides na mag-focus tayo sa isang bagay ngayon. You are on the right direction. You are on the right path. Kaya wag nang magduda, wag nang matakot, idiretso natin yan. 8 of Wands, the Sun card. Yes. Tapos na to. Lumabas na si Sun, ibig sabihin, this week will be happy, joyous, puno ng magandang resulta, magandang bunga, at ikaw ay mag-celebrate. Ramdam ko dito na kung ano man tong aasikasuhin mo, ilalarga mo, ilalaban mo, magkakaroon siya ng magandang sagot. Congratulations. You're gonna be very, very happy this week. Kung ano man yan, nako, magpasalamat ka sa Diyos na ibinigay sa'yo. Okay? So, Taurus,
Kamusta ka ngayon, no? Ano ba yung mga pinoproblema mo na gusto mo nang masolusyonan now? Ano yung mga concern mo? Comment down below. Sabay-sabay nating i-manifest nang sa ganon masagot na at magkaroon na ng resolution at tagumpay. Comment na po. In the area of what you need to focus on, meron kang the Queen of Swords. Mag-focus ka, Taurus, sa kaliwanagan ng aksyon mo. Ikaw ba'y nalalabuan pa? Ikaw ba'y nahihirapan pang mag-decide? Or kikilos ka na ngayon para sa kinabukasan? At handa mo ng talikuran yung mga bagay na alam mong wala ng saysay or silbi or gana sa buhay mo ngayon. Okay? I'm seeing 555 on my clock. That is angel number of change. 555. Talaga namang panahon na para baguhin yung direksyon ng future at magkaroon ng direktang linaw kung ano yung mga action natin ngayon. Tinatawag ka, Taurus, na magkaroon ka ng klarong desisyon moving forward. Kakanan ba ako o kakaliwa? Aatras ba ako or aabante? Now is the week to decide on that factor. Okay? Queen of Swords, the Five of Wands. Yes, litong-litong-lito ang isip mo. 5-5, 5, change talaga ito sa buhay mo, no? Talagang merong malaking pagbabago this week. Kaya merong mabilis na aandar, merong mabilis sa development or resolution na ikakatuwa mo. Kaya sugod, laban, abante. Kung litong-lito ang isip mo, very conflicted yung iyong energy, sabi dito panahon na para magkaroon ka ng solid na action, solid na purpose, at solid na plano paabante. Huwag kang matakot lumaban sa buhay. Huwag kang matakot makipagsabayan. Huwag kang papa-intimidate. Kaya mong tumapat kung kanino man to. And make sure na ready ka na ngayon na lumaban at ipanalo yung gusto mo. Okay? So, mga Taurus, tanungin kita ngayon, ano ba yung best quality ng mga Taurus na hindi naiintindihan ng ibang tao? Na parang ito yung ginagawa mo at alam mong Taurus ako kaya ito yung ginagawa ko. Tapos, hindi nila gets. Ano yon? Ano yung mga proud qualities na yan na sabi mo, alam mo kahit hindi mo ko gets, ganto ako. Comment down below. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Nakita ko talaga dito, mag-focus ka sa kaperahan mo this week. Okay? Kung saan ka kumikita, divinity yan, divine blessing yan, di ba? Kung ano yung inaalagaan mong bagay, whether project man yan, negosyo, trabaho, or sideline, kung yaan ang ginagamit mo para mapalago ang buhay mo, masuplayan ng pamilya, tumutok ka dyan this week. Ramdam ko dito na dyan manggagaling itong mabilis na mga balita na kailangan mo talaga mag-keep up. Kaya importante nakatutok ka. Para kung ano yung mabilis na mangyayari, talagang nandun ka kaagad. Nakasaklob ka kaagad para kunin, saluhin, or aksyonan ito. Okay? So focus on your money. Focus on your work. Focus on your job dahil dyan manggagaling yung pag-angat or pagbabago sa iyong kaching-kaching. Queen of Pentacles, the King of Wands. Fight daw. Sabi dito, pag-alabin mo sa puso mo yung fighting spirit at sa kasigasig para asikasuhin itong isang bagay na alam mong kaching-kaching ang bunga. Hindi pwede ngayon yung nahihiya. Hindi pwedeng mahiyain ka ngayon. Hindi pwedeng, ay akong kausapin, nakakatakot, nakakahiya. Ay baka i-reject lang ako, wag na. Yung tapang mo na yan ang magpapalago ng kaperahan mo. Kaya kung meron kang idea, meron kang plano, meron kang gustong buuin na alam mong ang resulta ay kaching-kaching, maging matapang, maging palaban. Okay? At matuto ka rin daw makinig sa kritisismo sa paligid mo para magets mo kung ano yung tamang gagawin. So, buksan din ang tenga para ma-plancha mo or ma-improve mo yung mga gagawin mo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. Ngayon, talagang alam ko nang galing ka sa pagkadismaya, meron kang mga kalungkutan,
Meron kang mga bagay in the past na paulit-ulit nagre-replay sa isip mo na sana mabago ko yun, sana magawa ko pa yan, sana mabalikan ko. Pero ngayon na-realize mo, ay, ayoko nang asahan tong mga bagay na ito. Ayoko nang magpabalik-balik sa mga bagay na alam kong wala akong mapapala or wala na akong magagawa pa. Here, may bagong papasok. Mabilis to, mabilis. At magpapanumbalik yan ng ligaya mo, ng saya mo. So think positive. Kung dumadanas ka man ngayon ng stagnancy or kawalan ng pera or talagang desyerto ang feeling, huwag ka mag-alala. May darating na, kaya be alert, mabilis to, and think positive, yakapin mo, and be thankful dahil simula na to ng mga bagong bagay. 5 of Cups, the 9 of Pentacles. Yes, Taurus, yung darating talagang bago ang magpapaangat ng iyong kaperahan. Meron ka ng pambili for your sarili, meron ka ng maiipon, makikita mo daw agad yung bunga ng mga bago mong gagawin. Hindi katulad dati na trabaho ka ng trabaho, kilos ka ng kilos, pero ang tagal ng bunga, ang tagal ng sweldo, ang tagal ng bayad. Pero dito sa bagong bagay, mabilis eh. Magubunga agad eh. Makakaipon ka kaagad, makakabayad ka agad sa mga bills, mapupundar mo agad yung gusto mo. You're living the best life dahil sa bagong bagay na ito. So ngayon, be independent, tumayo ka dyan, yakapin mo tong bagong bagay na ito at mabilis lang to. No? Akala mo mahirap, akala mo mabagal pero napakabilis ang pangyayari and you're gonna be very very happy. Kasi in the near future, heto ka with the Ace of Wands. Si Ace of Wands ang malaking indikasyon ng new life, new beginning, and new doors para sa'yo. Ibang-iba to sa buhay mo noon. Ibang-iba to sa naranasan mo noon. Kaya kung ano man tong spark of an idea or new chance or new opportunity, yakapin mo. Be confident in yourself. At patuloy mo tong ipanalo. Okay? Nakita ko dito maaaring bigla-biglang promotion or bigla-bigla nakahanap ka ng bagong bahay or nakahanap ka ng bagong trabaho or merong bigla ang opportunity na ang hirap i-resist, ang hirap niyang talikuran at ito yun. Ipapanalo mo siya at yayakapin mo siya. So be confident in yourself, be confident in your skills at ganon din sa yung isip na kaya ko to, akin to, magagawa ko to. Okay? Ace of Wands, the Knight of Cups. Yes, yung offer papasok. In the near future pa to ang tabayanan mo mga 1 to 3 months from now, may papasok na isang magandang biyaya or magandang offer. Maaring offer of a new job, offer of a new love, pwede rin, or offer of a new pintuan para sa'yo na hindi mo akalaing sa'yo ibibigay pero wow, exciting to So papasokin mo yon. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the 4 of Pentacles. Alam mo, ang problema mo ngayon, masyado kang closed-minded and also masyado kang nakayakap sa iyong sarili. Pinoprotectionan mo ang sarili mo to the point na hindi ka na gumagalaw. Yang sabi dito, sugod, laban, mabilis to, maganda to. Kaya kung nakahalok-kip-kip ka lang dyan at ayaw mo mag-try, sayang yung mga pagkakataon. No? Alam ko na iniingatan mo lang yung sarili mo na ayaw mo magkamali, ayaw mo na malihis ng landas, ayaw mo mapurnado yung ganto, ganyan, ayaw mo mahirapan. I understand. Pero sabi dito, kapag kasi hindi ka gumagalaw, hindi ka nag-grow. At kapag hindi ka nag-grow, hindi mo naaabot yung full potential mo at yung goals mo. So, panahon to para magising ka, Taurus, sa katotohanan na kailangan kong mag-effort. Kailangan kong gumawa ng mga bagay na bago sa akin. Pero ito lamang yung susi para makabante ako. Okay? So now open yourself, let loose, and be spontaneous and try new things. Okay? 4 of Pentacles, the Hanged Man. Yes. Tingnan mo. Kaya buhol-buhol ka sa puno tulad ng pusang ito. No? Kaya siya buhol na buhol ay dahil siya mismo ayaw niyang gumalaw.
nakontento na siya sa stagnancy na yan, na parang, ay, okay na ako dito. At least, hindi ako nahihirapan. At least, hindi ako napapagod. At least, hindi ako matatakot na sumubok. Pero sabi dito, napulupot ka na, hindi ka na makagalaw. Gusto mo nun, gusto mo nito, gusto mo niyan, pero hindi mo maabot dahil nagpatali ka na sa isang bagay. So ngayon, kumawala ka dyan. Mag-try ka naman ng bago para makawala ka sa lugmok na ito, makawala ka sa stagnancy na ito, at makaabante ka na. Okay? In your fortune, meron kang voyage of the heart. Love flows through you and to you. Sabi dito, mahalin mo lahat ng mga bagay na inaalagaan mo ngayon. Kapag mahal mo yan, hindi ka mapapagod, hindi ka panghihinaan, hindi ka babagal-bagal, because you know na dapat ko tong alagaan, ingatan, at maging responsable ako para magdire-diretso siya. Sabi rin dito, kung mamahalin mo yung bagay na yan, hindi ka malilito. Malinaw sa isip mo kung ano yung purpose niya at kung ano yung balak mong gawin sa kanya moving forward. Okay? So, love what you're doing. Pag puno ng puso yung ginagawa mo, nako, mamahalin ka rin yan pabalik. In your fortune, meron kang the temperance card. Sabi dito, this week, Archangel Michael is protecting you from harm. Okay? Protektado ka ni Archangel Michael. Kung ano man yung inaasikaso mo, mag-focus ka lang daw dyan. Because nakita ko dito, lalabas na. Parang meron ng bunga, meron ng mangyayari tungkol sa tinatrabaho mo ngayon. So congratulations. Ramdam ko na bubulagain ka this week ng magandang outcome sa iyong pinaghihirapan. Alam ko, nagtiyaga ka, nagsumikap ka, nagpasensya ka, dinaanan mo yung proseso, dinaanan mo yung sistema, at heto, ibibigay na para sa'yo. Congratulations. Naramdaman ko rin dito, Taurus, na parang may kapayapaan sa puso. Parang relax, recharge, kung ano man yung darating na gagawin, hindi ka aligaga, hindi ka takot. Parang sabi mo, sige, tuloy natin yan. Sige, dadaanan ko yan. Sige, I will commit. Kung ano yung kailangan sa akin, gagawin ko. Kung ano yung kailangan kong puntahan, pupuntahan ko. Ready ka to do the hard work because you know that is the only way para magbunga siya in your hands. Okay? Temperance, the Page of Swords. Bantayan ang cellphone this week. Okay? This week, darating sa iyo yung impormasyon, maaring through text, chat, email, or pupuntahan ka talaga para sabihin sa iyo na nagbunga na parang, uy Taurus, musta ka, nagbunga na, approve na. Uy Taurus, yung nilalakad mo okay na. You will hear the good results sa pinagtsatsagaan, kaya maghanda. Nako, mabilis lang to. And congratulations. Okay? Kaya sugod. Pag dumating yung good news, sugod agad. Okay? In your divine messages, meron kang meditate and contemplate. Sinasabihan ka dito na minsan kapag solo ka lang, kapag mag-isa ka, kunin mo yung pagkakataon na yan para huminga, mag-recharge, yung mga tahimik na moments sa kwarto, sa pag naliligo ka, sa garden, o habang nagluluto ka, yun yung mga quiet moments mo eh. At dyan papasok yung kaliwanagan, yung sagot sa mga tanong mo, yung intuition mo lalakas. So parang mas madali kang kausapin ng yung spirit guides at saka angel guides kapag tahimik at mapayapa yung energy mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Five of Swords. Alam mo, sabi dito, may mga laban na dapat mong tiisin. May mga bagay na deserve mong ipanalo. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, wag mong indahin yan. Kasi meron kang meron kang dapat maintindihan na ipapanalo ko to ano man ang mangyari. May makaaway ka man, may makasamaan ka man ng loob, meron ka mang pag-iyak or pagkapagod or pagpuyat, lagi mong sabihin, worth it lahat ng to. Dahil sa huli, ako ang panalo. No? Kaya kung ano man tong dinadanas mo ngayon na paggapang or pagsuong sa buhay, lagi mong sabihin, worth it ito. Ipapanalo ko to. Okay? Five of Swords, the Nine of Cups. Yes, pagdating sa mga pangarap mo,
Okay, ngayon mag-wish ka na muna, Taurus. Pumikit ka na dyan. Pag lumalabas to, time na for you to wish kasi magaganap siya sa'yo. Okay? So now, Nine of Cups clarifying the Five of Swords. Sinasabi dito na lumaban ka. Fight at all cost, makuha mo lamang tong gusto mo. Kiber ka na sa ibang tao. Huwag mo silang isipin. Focus ka lang sa panalo mo. Ano kung magalit sila? Ano kung masaktan sila? Ano kung magtampo sila? Pangarap ko to, ipapanalo ko to. Okay? Focus ka dyan. Do your best. Kasi malaki ang tsansa mo na makuha mo tong dream na to, tong wish na to. At huwag mo nang indahin pa yung mga pahirap sa paligid. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have January o mga Taurus. Meron ba kayong special occasion kapag Enero? Example, birthday ng kapatid, ng pamangkin, ng magulang, ng apo, o kaya anniversary. Ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, antabayanan mo daw, sa Enero, meron kang magandang balitang dapat antabayanan. You also have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Sabi dito, yung mga kaibigan mo, yung mga ka-close mo talaga, dapat daw mag-bonding time kayo this time because sa kanila mo makukuha yung suporta, love, at talagang fighting spirit pa na lumaban. You also have angel, spiritual guidance, protection from harm. Sabi ko nga sa inyo, Archangel Michael is protecting you this time. So, congrats, you are blessed and you are protected. You also have Vine, seek out information that will help you. Sabi dito, yung mga impormasyon darating this week, magagamit mo yan para makaabante ka sa mga gagawin mo in the future. Okay? Ang outcome ni Taurus for June 29 hanggang July 5, meron kang the King of Swords. Napakaganda. Si King of Swords is a card of action. Ngayon, alam na alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, dapat mong aksyonan, dapat mong ilakad. Nakita ko dito merong parang resolution. Parang merong tao na merong high position sa buhay mo. Siya yung magde-decide in your favor. Okay? Either halimbawa, supervisor ito, boss, or HR or government agency doon na siya yung magbibigay sa iyo ng go signal para ilaban yung isang bagay. Kaya be excited dahil bababa na yung desisyon, bababa na yung go signal or approval mula sa kanya. Congratulations. King of Swords, the Justice card. Yes, talagang darating sa iyo yung hustisya tungkol sa mga bagay na hinaasikaso mo. Ngayon, alam mo na yung gagawin mo na kailangan ko siyang puntahan, kailangan ko siyang hintayin para sa kanyang approval at ibibigay. Patas to, patas. Kumbaga, nakuha mo ngayon yung hustisya at makalarga ka na tungkol sa mga gagawin mo. Nakarinig ako ng mga permits, nakarinig ako ng pagpasa sa licensure, approval sa documents, approval sa visa. Narinig ko dito parang yung nilakad mo na pinaghihirapan mo, may nakapansin at binigay niya sa iyo yung karapat-dapat mong makuha. So, congratulations. Kaya ngayon, Taurus, pinapayuhan ka na kapag nakuha mo na yung hustisya or yung magandang balita, gawin yung tama. Hindi pwedeng sobrang saya mo, hayahay ka na, or wala ka nang pakialam sa gagawin sa susunod. Kailangan every single step tama para walang pornada. Okay? Importante yan. So, Taurus, dako na tayo. So, yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo na tong isang question mo. Okay? Inhale and exhale. Ang sagot sa iyong tanong, meron kang Nine of Pentacles, the Eight of Swords, and the Four of Cups. At the bottom, meron kang, the Wheel of Fortune. Wow! Kung naman yung question mo, napakaganda. Suswertehin ka dyan at magbabago na yung kapalaran mo sa question mo. It's gonna be a good thing para sa'yo. So, sabi ng yung spirit guides, huwag ka nang magpahakulong pa sa yung sariling kahinaan. Lagi mo iniisip, hindi ko kaya, hindi magagawa, nakatali lang ako, wala akong solusyon, hindi ako makakilos, pero in reality kaya mo. So now, sabi dito, take action in your life. Alam mo kung gaano to kaganda. Alam mo kung gaano to magdudulot sa iyo ng kaligayahan at masusungkit mo yung mga bagay na gusto mo in the future. Pero ngayon, papasokin mo to sa buhay mo.
Okay? Alam ko marami ka ng pagkadismaya in the past, marami ka ng mga heartbreak, rejection, um, marami ka ng mga kasawiang palad dyan. Kaya parang takot ka mag-try. Parang takot kang yakapin to. Pero sabi dito, subukan mo, no? Take a chance. Take this moment. Huwag mo isantabi. Meron ka magagawa para alagaan itong blessing na ito. And soon, you're gonna harvest the good result dito. You will live abundantly. You will live your best life dahil pinapasok mo sa buhay mo tong bagay na ito na akala mo hindi mo kaya. Simula na ng lucky, lucky, lucky phase sa buhay mo. So take action, yakapin, panindigan. You will celebrate soon and you will have abundant, abundant outcome dyan. Okay? Kung naghihintay ka ng yes or no, the answer is yes. Maganda to. Papasokin, i-accept, gawin, laksan ng loob, magabagong kapalaran mo dahil dyan. Okay? So good luck po. So, Taurus, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 29 to July 5. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko pong lahat yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.